Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Babaliin ang tatag ng loob. Susubukan ang iyong determinasyon. Hahamunin ang iyong kakayahan. Dugot pawis ang puhunan na mahigit kumulang 1,000 kadete rito sa Philippine National Police Academy o PNPA sa Silang, Cavite. Ito ang Philippine National Police Academy. Dito sinasanay at hinuhubog ang mga maiging alagad ng batas. Samahan niyo ako sa pagpasok sa kanilang mundo. Malalim na ang gabi na makarating ako sa Philippine National Police Academy. Mag-alas 12 na. At dito kami sa Alpha Company na barracks sa Philippine National Police Academy. Nakakaya kasi medyo late na. Hi, good evening. So ano yung mga expectations? Ano dapat tandaan, no? Kasi hindi ko alam kung anong... Pag gising mo sa umaga, you're the first one to wake up. Kung ikaw ang first year, you have to shine your shoes of your upper class and you have to shine your own shoes, your buckle, to iron your clothes. Kasi medyo nakarampol na, nakahang matagal. And then after which, magpo-floor wax ka, linisan mo yung CR, yung bowl, yung sink. Bago raw maging ganap na pulis, 4 na taong dadaan sa butas ng karayom ang mga kadete rito. Okay, ito yung sa akin. Ako, mukhang maliit pa ito, ah. Okay, kasya ba ito sa akin? So merong procedure? Paano umiga? Kailangan dahan-dahan ka bababa if you want to go to the restroom. As much as possible, huwag kang masyadong malikot. Tsaka huwag kang humilik. Kapag humilik ka, pupunta ka ng duty. Tatapikin ka. Kung talagang meron kang problema sa ganun, maya-maya may tapik ka. At kailangan ko lang maranasan ang pagdadaan ng hirap ng mga first year o ang tinatawag nilang underclass sa PNPA. Ang mga underclass ang itinuturing na 4th class na kadete sa loob ng academy. Ano mo naman, gano'ng kadisiplinado yung mga kadete dito? Dinisiplina ko ng mga magulang ko, pero hindi naman ganito. Tutulog na tayo. Sana. Sana makatulog tayo. Sinusundan ko lang yung paraan para matulog. Nagising pa ako ng 30 minutes before 4 o'clock. No? So, 3:30. Hindi pa man lumalalim ang aking pagtulog. 10 passes ng box 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung laglag, alisin ka ng gamit mo doon. Patay pa ang ilaw sa loob ng barracks pero mistulang mga langgam na ang mga underclass na aking sinamahan. Pagkagising nila ng alas 3:30 ng umaga, ito ang kanilang unang ginawa. Boy, ayusin ko lang, di pa nga ako umiihi. Naiihi na ako. Pag first year mo lang, freshman ka, araw-araw mo gagawin ito. No? Mga sapatos, bukod sapatos mo, bukod sapatos ng mga upper class. Hindi ka pwedeng
tutulog sa pansitan dahil puro push-up abutin dito. Pero hindi lang ito ang kanilang compliance, pati paglilinis ng barracks kasama sa kanilang gawain. Mayaman man o mahirap, kailangan magbanat ng buto. Walang special treatment. Iba-iba yung schedule, of course, no? Yes, iba-iba yung schedule. Hindi araw-araw, naghuhugas ka lang. Pagkahugas ng mga plato, diretso ako sa paglilinis ng banyo kung saan 16 na kadete ang kasya maligo. Tapos na yung shower. Yung CR naman. Okay, let's go. Latrine. Meaning, toilet. Hindi ko na ginagawa ito sa bahay ngayon. May gumagawa na para sa akin ito, no? Pero ganun pa man, dinaan din natin ito nung kolehiyo dahil matagal naman ako nagtrabaho sa restaurant, yung busboy, yung waiter, ako rin yung janitor, tagalinis ng banyo, lahat. Tapos, of course, yung banyo nung bahay namin, nanay ko. Dahil 30 minuto lang ang binibigay sa underclass na katulad ko para matapos lahat ng mga gawain. Diretso bis na ang mga upper class para umabot sa ehersisyo. Sa unang pagsubok na ito, matira ang matibay. Sama-sama nag-ehersisyo ang mga kadete sa PNPA. Parang kolehiyo rin ang sistema rito. May first year hanggang fourth year na mga kadete. 1, 2, 3, go! 1. Yes, sir! Guiding it, you can marry another, you can marry another, you can use my pension, you can use my pension. Matapos ang nakakagising na ehersisyo, oras na para maghanda ang mga kadete sa barracks inspection. Everybody, prepare for police call. Side! Bounce! ganun kayo stricto yung pag-inspect ng mga lockers, no? Kailangan ultimo yung linya ng mga damit. Kailangan eksakto. Pag merong makita yung nag-inspect na diferensya sa loob ng locker mo, babaw ng cabinet, sa mga police hat, no? May parusa yun. Pero kung disiplina ang pag-usapan sa PNPA, wala nang tatalo pa kung paano binubura ang pagkasibilyan ng mga bagong pasok na kadete. Unang araw pa lang ng mga first year ng kadete sa PNPA, reception day kaagad ang bumulaga sa kanila. Dito magiging isang ganap silang kadete ng PNPA at tatawaging plebo.
Ni-reception kami, kinalbo kami. Tapos, ang pinagtaka ko noon dati, sir, kasi sabay-sabay talaga kami, sir. Bawal kang mauna, bawal ka din mahuli. Tila bangungot daw ang 45 araw at gabi na hindi pa sila recognized ng mga upper class. 175 kadete ang hindi ito kinaya at tuluyang umayaw. Ngunit nalampasan ni Cadet 4th Class Christopher Nono ang lahat ng pagsubok bilang plebo. Gaano ba kahirap ang buhay mo dito bilang kadete? Nung sa una, syempre mahirap dahil galing na tayo sa labas. Hindi natin alam yung mga ginagawa dito. At syempre, culture shock nung pagdating dito na ganun pala. Na kailangan ng ginagawa mo kasabay ng mga kasama mo. Na hindi ka pwedeng mauna, na hindi ka rin pwedeng mahuli. Syempre ako, nasanay ako na ako lang mag-isa. Kaya medyo nagulat din, kaya nahirapan din sa una. Para kay Christopher, hindi niya raw ininda ang hirap na pinagdaanan niya noon bilang plebo. Sa oras kasi na makapasa at makapasok ang isang kadete sa PNPA, 24,000 piso kada buwan ang kanila matatanggap bilang allowance. To communicate with all kinds of people. Malaking halaga na raw ito para kahit papaano ay makatulong sa panggastos ng kanilang mga pamilya. Ito ang perang ipinapadala ni Chris sa kanyang pamilya sa Tondo. Una sa lahat, syempre pamilya ko. Kasi hindi naman kami galing sa maraming pamilya. Kumakain lang kami ng 3 beses sa isang araw. Kaya gusto ko lang maipalasap sa pamilya ko yung ginhawa ng buhay. Nagmamaneho ng jeep ang tatay ni Chris at mananahi naman ang kanyang ina na si Eda. Bagamat tutol ang ina sa pinasok ng panganay, wala siyang magawa kung hindi tanggapin at suportahan ang piniling buhay ng anak. Nung una ko namin dalaw doon sa kanya, umiyak ako kasi ang payat niya, nagkasakit pala siya doon. 1 linggo lang daw. Aminado si Chris na hindi madali ang buhay sa loob ng PNPA. Isa sa mga patakaran na dapat sundin, dapat gupit kadete. Kaya pati ako, kinakailangan sumunod. Okay ba? Dating kadete ako. Dating kadete ba? Napakahirap. Parang ang dali-dali tingnan, di ba? And now, back to Insider dito sa TV5. Gumagastos ang ating pamahalaan ng 1 milyong piso kada kadete sa 4 na taon nilang pag-aaral sa PNPA. Coms. Kaya naman sinasanay din silang maging handa sa anumang sitwasyon. Magagamit daw nila ito kapag sumabak na sila sa serbisyo. Mula doon sa kinaroroonan nila, siguro meron pa mga 500 meters hanggang sa dulo ng obstacle course. At susubukan ko kung makakayanan ko ang kanilang physical training through obstacle course. Sa unang tingin, mukhang madali sa mga second year na mga kadete ang kanilang ginagawa. Pero nang ako na ang sumabak para sumampa sa unang bakod. Hirap nga. Muntik na mamudmod. Kada Biyernes, sumasailalim sila sa ganitong mga pagsasanay. Pagiging listo at mabilidad ng mga kadete ang hinahasa rito. Pwede ganyan po, aslan ng konti. Tapos bilisan nyo lang po, dire-diretso lang. Yes! Napakahirap. Parang ang dali-dali tingnan, di ba? Ngunit kung gaano kasalimot ang obstacle course na kailangang pagdaanan ng mga kadete, ganito din ang naging simula ng Philippine National Police Academy o PNPA noong 1978. Batas militar ang siyang naghahari noon sa lipunan. Ang mga pulis na siyang tawag ay Philippine Constabulary noon, kinakatakutan.
Pero may mabuting naidulot naman daw ang pagkakatatag ng PNPA. So even though product siya ng martial law, I could say that it is one of the better insights that martial law brought. 2 taon lamang dati ang pagpupulis. Pero sa panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos, ginawa itong kurso na Bachelor of Science in Public Safety. 4 na taon ang dapat bunuin ng mga kadete. At kapag nakagraduate, police inspector kaagad ang kanilang ranggo. Kada taon, humigit kumulang 30,000 aplikante ang nagbabakasakaling makapasok sa academy. Ngunit nasa 300 lang ang pumapasa sa entrance exam. Isa si Cadet Second Class Patrick Paul Laude sa mga pinalad na makapasok sa PNPA. Hindi ko talaga pangarap ang maging uniform personnel kasi marami namang bagay o kaya trabaho na pwede mong makamit yung pangarap mo eh. Kaso through prayers, ito yung binigay sa akin ni God na answer sa aking mga prayer. Sabi ko, if this is the answers, so be it. Kasi yun ang gusto ng Diyos eh. Ayon kay Paul, hindi lang sa institusyon ng PNPA mahigpit ang kompetisyon. Pati na rin daw sa sarili niyang pamilya, tila hinati ng 2 tradisyon. Graduate ng Philippine Military Academy o PMA ang kanya nakatatandang kapatid. Na-build na yung gap ng pagiging kapatid namin. Like, he is my upper class man. Kaya, hindi ko na siya basta-bastang mabiro ng ganun. Kasi, yun nga, nandun na ang dugo sa pagiging uniform personnel, sir. Pero kahit may gap, naging malakas yung relationship namin na magkakapatid kasi dahil sa pinasukan namin na puro magagandang institution. Aking katabak! Kuyain mo! Ang sarap-sarap mo! Kaliwat kanan ang naglabas ng mga hazing video na mapapanood sa YouTube. 1 to 5, bata ka na! Mga kadete na pinapahirapan ng kanilang mga upper class. May mga nagsasabing tradisyon na raw sa mga institusyon gaya ng PNPA ang ritual ng hazing. Ngunit maring itinanggi ng pamunuan ng PNPA na hindi raw ito sa loob ng institusyon. We conduct irregular body check wherein we strip naked all plebes one time unannounced and check for hematoma or other indication of probable maltreatment from their upperclassmen. Pag may nakita kami medyo indicative ng maltreatment, we automatically motu proprio conduct an investigation. Dagdag pa ni Director Fahura, hazing free na raw ang PNPA mula nang siya ang humawak sa institusyon. Ngunit hindi lang daw ang hazing ang dapat intindihin ng PNPA. Ang mataas na kalidad ng mga pulis mula sa kanilang hanay ang kanilang prioridad. Isa si Cadet First Class Raysabel Gamaro, graduating student at kandidato bilang top cadet ng kanyang batch sa mga humaharap sa hamon na ito. Anong motibo niyo sa pagsali dito sa Philippine National Police Academy? Una po kasi yung eagerness po na talagang gusto kong maging public servant by being a law enforcer. Isa si Raysabel sa mahigit 100 babaeng kadete na nakikipagsabayan sa 800 adan sa PNPA. Teacher dati si Raysabel bago pumasok sa akademya. Sumali rin sa mga beauty contest ang dalaga. Pero tinalikuran niya ang lahat ng ito upang makapaglingkod daw sa bayan. Alam ni Raysabel na sa pagkatapos niya ngayong Marso, isang hamon ang haharapin niya sa paglabas niya sa PNPA. Ang hamon ng pagiging isang tapat na opisyal na mananatiling malinis sa sistemang nababahiran ng katiwalian at korupsyon. Malaking challenge talaga, sir, kasi dito, sabi nga nila, sir, ang pagpasok dito sa PNPA ay hindi basta-basta kasi mostly ito ay dinodominante ng mga kalalakihan. So parang challenge sa amin yun, sir, na makisabay sa anumang training nila, dapat din kakayanin namin, sir. Aminado si Director Fahura na maraming anomalya at tuksong kakaharapin ang mga katulad ni Raysabel. Nang una ako nagpulis, a bribe came in. Hindi ko alam yun. I have to accept na quandary kung tatanggapin kasi medyo malaki yung halaga eh.
galing sa wedding lord, di ba? Eh, pinapahatid lang kaya sa'yo yung mga bribe money. So what I did is divert them to what is good. Siguro mali, morally mali na tinanggap ko. Pero sabi ko nga what is the best thing to do under the circumstances? And I heeded the good advice of my bishop on what to do. Isa sa mga stories ko yun sa buhay ko that I teach my cadets. And with the hope na someday, somewhere, somehow, when they're confronted by the same situation, they know what to do. Ngunit hindi lang ang pagtanggap ng suhol ang ibinabato sa ating mga parak. Pati ang kanilang kakulangan sa pag-aksyon at kahinaan ng desisyon sa mga masiselang sitwasyon, binibira rin ng publiko. Makailang beses na rin kasing nasangkot ang kapulisan sa mga kontrobersyal na kaso at insidente. Isang halimbawa rito ay ang madugong pagtatapos ng Manila hostage crisis noong August 23, 2010 sa Quirino Grandstand. Marami man ang nagtatapos taon-taon sa PNPA. Hindi pa rin daw sapat ang kanilang bilang upang mapunan ang kakulangan ng mga alagad ng batas sa ating lipunan. Sa kasalukuyan, mahigit 100,000 pulis ang aktibong nagseserbisyo ngayon sa buong Pilipinas. Ayon sa Republic Act 6975, dapat ay 500 sibilyan ang saklaw o pinoprotektahan ng isang alagad ng batas. Pero sa kasalukuyan, lumalabas na nasa 700 sibilyan ang kinakailangang protektahan ng isang pulis. Five, four, budol fight. And now, back to Insider dito sa TV5. Pagsapit ng gabi, iba't iba na ang pinagkakaabalahan ng mga kadete sa loob ng PNPA. May mga nag-ensayo para sa silent drill o ang pagparada gamit ng mga rifle. Mayroon din naglalaro sa gym, gaya nila Razabel. Dito kadalasan makikita na ikipaglaro ang mga first class na gaya ni Razabel sa mga kapwa niya kadete. Ang paglalaro raw kasi ang kadalasang pampalipas oras ng mga kadete. Naglalaro kasi yung mga upper class namin tsaka yung mga senior officer dito. Kaya syempre, bilang underclass, kailangan mag-observe ng protocol. Meron din mga pagkakataon, pag sila mismo yung nagsabi na maglaro ka, sumali ka, pero hanggang wala silang sinasabi, syempre, hindi tayo pwede i-presenta yung sarili natin sa kanila. Pagkatapos daw ng 2 oras na leisure time, balik barak sa mga kadete para maghanda sa hapunan. Imbis na sa mess hall sila kumain, ang Bravo Company na kinabibilangan ng Cadet Second Class Patrick Laude magdadaos na budol fight kung saan lahat ng mga kadete magsasalo-salo sa kanin at ulam. 5, 4, 3, 2, 1. Ready to the left. Ready, sir. Ready to the right. Ready, sir. Budol fight. Simbolo raw ng pagkakaisa ng mga kadete sa loob ng PNPA ang ganitong klase ng pagsasalo. Para sa mga kadeteng nakasama ko sa loob ng PNPA, naniniwala silang may pag-asa pang luminis ang ngayon tila nabubulok na sistema ng kapulisan. Giit nila, sila magdadala ng pagbabago sa institusyong kanilang kinabibilangan. Puno ng idealismo at hitik sa pag-asa ang mga lalabas sa hanay ng PNPA. Napakahirap ng trabaho ng isang kadete. Napakahirap maging kadete. At talagang mas lalong
tumaas ang respeto ko sa mga Philippine National Police officers. Lalo-lalo na yung mga graduate dito sa Philippine National Police Academy. Ibang klase ang quality, ibang klase ang level ng kanilang edukasyon dito. So hindi lang siya mental, no? Hindi lang siya intellectual, hindi lang siya physical, very spiritual din yung training dito sa Philippine National Police Academy. Sa ilang araw na inilagi ko sa loob ng PNPA, napahanga ako sa mga bagong sibol na alagad ng batas, ang siyang kinabukasan ng Philippine National Police. Wala pa sa katiting ang napagdaanan kong hirap kumpara sa pagsasanay na patuloy na pinagdaraanan ng mga iiwan kong kadete ng PNPA. Sa paglabas nila sa 4 na pader ng akademya, sana'y patuloy nilang isapuso ang tunay na batayan ng pagiging isang mabuting pulis, ang makapaglingkod ng tapat sa publiko at patuloy na isaalang-alang ang kapakanan at kaligtasan ng sambayanan. Ako si Martin Andanar, ang inyong naging insider.